Okay, so ayun na nga. Good news. Meron tayong nanganak ngayon na inahin. Well, actually, hinihintay naman talaga namin ito. So, ang nagpaanak nga pala dyan is father-in-law ko. Siya kasi ang kasama ko sa bahay. Buti na nga lang, meron kaming logbook at alam namin na siya ay manganganak na ngayon. So, after nyan, pagka-uwi ko, kumuha agad ako ng Combinex at i-sprayhan namin ang pusod ng mga biik para hindi sila makontaminate. Ayan. Yan po nga pala ang practice namin. I-spray lang namin ang kanilang mga pusod para hindi pasukan ng mga uri ng mga bakterya. So, ayan. At pansin ko nga pala dito sa inahin na ito is wild siya. I mean, kinakagat niya. Kasi 12 ito, dalawa hindi pinalad, yung isa kinagat niya. So, bakit nga ba nagwa-wild ang inahin? Sa practice namin, meron itong dinaramdam sa kanyang kaloob-looban. Kaya kung mapapansin nyo, parang kakagatin niya or papatayin niya mga anak niya. Kaya dapat natin yan masolve ngayong gabing ito. So, ang gagawin natin, tuturukan natin siya ng Analgin. Analgin is mabisa para sa kanyang karamdaman sa loob. Pero ito is parang pain reliever lang. At kung makikita ninyo, meron tayong ginamit dyan na Magic Silver, 4 kantos. Ang ginawa ko nga pala dyan, papahirin ko ang kanyang muka, papainom natin sa kanya para kumalma ang kanyang pangangatawan kasi nga meron siyang dinaramdam. So ayan na nga, kung mapapansin nyo sa video nito, tinurok ko ng Analgin. Yan. At papainumin na rin natin siya. Hahaplusin natin ang kanyang muka, ang kanyang painuman, ng tinatawag natin na Magic Silver. So, kung mapapansin nyo, hindi ko na binidyo ito, pero makikita nyo, magpapasuso na siya dyan. Sapagkat, medyo kumalma na rin ang kanyang pangangatawan. Mamaya-maya, kung lalabas ang inunan nito, ituturukan na natin siya ng antibiotic na makakatulong sa kanyang paggaling para ma-prevent natin ng anumang uring sakit na dadapos sa kanya. Ayan, kung makikita ninyo, masisigla nang dumidede ang kanyang mga anak. Kasi kanina ayaw magpadede, kaya ginamitan natin siya ng Magic 4 Cantos. Take note lang po, hindi po ako eksperto sa mga bagay na ganito. Kaya kung meron man akong pagkakamali, i-comment down below nyo lang po at nag-aaral pa lang po ako sa mga ganitong bagay. Kaya disclaimer din po, wala rin pong nasasaktan o nasasaktan dito sa video na ito at ito ay pang pagsusuri lamang, video pagsusuri. So yan, time check nga pala tayo mula sabi ng ang father-in-law ko, 6 PM nag-labor na ito, mga 6:30 naglabas ng unang biik, at saka ngayong oras na ito is mag-alas 12 na. Hindi pa lumalabas ang kanyang inunan. Para sa amin is medyo mabilis na ito kasi yung iba umaabot pa ng 12 hanggang isang araw bago matapos ang pag-aanak. Technique pala namin dito is dapat kailangan hindi sobrang mataba ang inahin para kahit mag-isa niya lang manganganak na siya kusa. Kasi pag sobrang taba nito, mahihirapan yung inahin ng mga anak. At dagdag problema na naman yan pag merong naiwan na big sa loob niya. Maaring ma-poison ito kaya maaring mamatay. Kaya take note lang po, kailangan payat ang ating mga inahin. Kung makikita ninyo, is super diet na po ito. Talagang maganda lang ang pangangatawan niya pero diet na ito kasi ang pagpapakain lang namin dito is twice a day lang at ang pagpapakain namin sa kanya is parang katumbas lang ng cup noodles. Bumabawi na lang kami sa vitamins para hindi talaga siya tumaba. Meron pa nga akong na-try nung minsan is 3 oras lang is nilabas niya na agad yung dose niyang biik dahil sa sobrang payat niya. Ganun po ang advantage ng sobrang payat. Akala nila yung iba, pag mataba yung inahin, mataba yung biik. Well, tama naman yun, pero mahihirapan siyang ilabas. Parang tao lang yan. Kailangan dapat nakakondisyon yung inahin natin na payat sila dapat
para maganda yung paglabas ng mga biik. So kung nakikita nyo sa video, minamasahe ko yung dede niya para hindi ma-stagnant, para hindi manigas, para hindi lagnatin ng ating alagang inahin. So ayan, yung hawak nga pala dyan ni Papa, yan yung kinagat niya. Sana mabuhay ito para wala tayong idadagdag sa mortality niya. Kung napansin nyo nga pala kanina, ginamitan ko ito ng 4 kantos. Ito po ay practice namin at hindi po ako eksperto sa mga ganitong bagay. Kung napanood mo naman ito, paki-follow at share at like naman po itong page ito. Maraming salamat!